So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, alam naman po natin kung ano yung bagong slogan po ngayon ng administrasyon po na to. So, ito nga po yung bagong Pilipinas. Alam natin yan, na yung bagong Pilipinas po, ayan po yung bagong slogan po ng administrasyon po na to. Pero itong si Pulong Duterte, porket naman po kasi na nasita yung 51 billion niya at binawasan po yung kanyang budget na sobra-sobra naman talaga, ang tinawag ngayon ni Pulong Duterte dyan sa bagong Pilipinas na yan ay bagong baliw. Bagong baliw daw sabi ni Pulong Yun nga lang mga kababayan, sampal sa kanya, sampal sa pagmumukha ng buong pamilya niya, kaliwat kanan, itong ginawa ni PBBM ngayon. Kasi sa pamamagitan nga po ng bagong Pilipinas, ito, sa pamamagitan nga po ng bagong Pilipinas, ang nangyari po, si PBBM po ay nag-release nga po ng 125 million to aid Davao floods landslide victims. So kahapon ito. So alam naman po natin mga kababayan na kahapon pumunta po si PBBM doon po sa Davao at tinulungan po yung mga nasalanta nga po ng baha. At hindi lang po siya basta-basta tumulong sa nasalanta ng baha. Ang dami niya pong ginawa doon. So yung sinabi ko nga po na yung housing project, yung pamimigay po ng lupa sa mga magsasaka. So lahat po yan dahil po sa bagong Pilipinas ng ating presidente. So nakakatawa kasi dito mga kababayan, syempre gumawa ng maganda si PBBM sa Davao City, sa mismong baluarte mismo ni Pulong Duterte. Isipin niyo mga kababayan, tinawag pang bagong baliw ni Pulong Duterte. So ito so sabi dito Marcos release, pera daw ng tao yan. Yung pera ng tao nung kay Pulong Duterte, tinanong nyo ba? Bobo din magko-comment na lang, bobo din pera nga ng taong bayan ito. Pero mga kababayan, yung 51 billion ba ni Pulong, nakita nyo ba kung saan napunta? Bumabalik lang sa inyo yung katangahan ninyo. Di ba? Si Mactan doon, andun ka Mactan talaga? Taga Davao ka ba? So sabi dito Marcos released 265 million to aid Davao floods landslide victim. Okay? So the Office of the President released 265 million to assist those affected by the floods and landslide that hit Davao region. So okay na to, At least andun po yung DSWD, andun po si PBBM. And then mga kababayan kasi ito, pakita sa inyo. Ito. Bukod nga po dyan mga kababayan, sa pagpunta nga po ni PBBM, ito ngayong araw lang to, na balita, na yung pamimigay nga po ng lupa sa mga magsasaka sa Davao City mismo, 'di ba? Natupad din po dahil din po kay PBBM. Na ito po yung hindi nagawa ni Digong. 'Di ba? Naalala po natin 'di ba nung nakaraang taon, pinirmahan po ni PBBM yung split tawag doon Na ito nga po is bibigyan po ng lupa yung mga farmer natin. Especially po yung nabigyan nga po ng lupa from DAR. So syempre kapag ang isang magsasaka po ay nabigyan po ng lupa from DAR, may babayaran pa rin po kasi yan. Hindi yan totally libre. So dahil nga po doon, may mga farmer po na hindi nakapagbayad ng ilang dekada. So ang ginawa ni PBBM, sige para matapos na yan, libre na yan. Sa Davao mismo to ito yung hindi nagawa ni Digong. So sabi dito, completion of land distributed aid. Okay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led distribution of land electronic tiles. So e-tiles ito for more than 2,600 agrarian reform beneficiaries in Region 11, Davao Region ceremony at Rizal Memorial College Gym in Davao City. Ayan nabigay siya ngayon ng lupa. And then ito galing din ito sa PCO. Yan Yan ebidensya yan. Ito yung hindi nagawa ni Digong dati. Hindi ko nga alam kung bakit nandiyan si Sara, dapat hindi na pumunta yan dyan Sabi dito ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning matapos ang pamahalaan, ang pamamahagi ng lupang saklaw ng CARP pagdating ng 2028. Yan. Kasi proseso po kasi yan So hindi naman kasi bigla-bigla yan. Sa distribution ng mga titulo ng agrarian reform beneficiaries sa Davao, pinagmalaki ni PBBM ang 90,000 na tulong na titulong
na ipamahagi noong 2023. So noong 2023, meron na pong 90,000. So ito po ongoing pa po ito, di ba? At pinangako ang patuloy na suporta at pagtutulungan ng buong pamahalaan upang mapalaya sa hirap at mapaunlad ng kabuhayan ng magsasakang Pilipino. Di ba? So yan nga mga kababayan, no? So bukod nga po diyan, ito pala 'yon. Bukod nga po diyan mga kababayan, ito pa. Ito pala pinirmahan ni PBBM last year. So ayan pong pamimigay po kasi sasabihin na naman ng mga DDS diyan kaya lang naman namigay si Kuting, sasabihin ng mga DDS niyan. Kaya lang naman na namigay si Kuting ng ng lupa sa Davao kasi namumulitika lang. Tanga ka ba? Kasi mga kababayan, yung lupa po na yan ay napirmahan na po yan nung July 7, 2023. 2023 pa yan. Napirmahan yan. So yung pagpunta po sa Davao ni PBBM for the first time, so sinulit niya na. 'Di ba? Binigyan niya pa ng programa ngayon. So ito nga po yung split na sinasabi ko nga, no? So 600,000 yung pamimigay pala. So nung last year, naka 90,000 na pala sila. So meron pa silang 500,000 na mga farmers na libre na po yung utang nila. Diyan nga po ako natatawa sa mga DDS . Dati tuwan-tuwa sila dito . Pagkatapos ngayon, porket na lumabas po yung lahat ng mga baho po ni Digong, ayaw na nila kay PBBM. Katangahan, di ba? Kung nagugutom kayo, di magpakamatay kayo. Nagreklamo kasi sila gutom . O nga, gutom kayo, baka yung problema kayo. Kasi yung GDP po ng Pilipinas at saka yung GDP per capita po ng Pilipinas tumataas. So ibig sabihin nun, kung nagugutom kayo mga DDS kayo, dalawa lang yan. Drama nyo lang yan o yung problema na sa inyo. And then mga kababayan, ito yung split na sinasabi ko nga, no? Ito yung pinirma ni PBBM last year, no? The law which was passed by Congress in June condones all unpaid amortizations, interest, and surcharges on awarded lands. It also assumes the obligation of the ARBs for the payment. So ano to Agrarian Reform Beneficiaries ata tong ARB, no? Of just compensation to landowners under the voluntary land transfer or direct payment schemes. Yan. So mga kababayan, bukod dyan, kasi ngayon, bagong Pilipinas to . Di ba? Pero mga kababayan, napahiya po talaga dito itong si Paulo Duterte. Sobrang pahiya niya dito. Kaya ako, naniniwala ako na tama lang. Tama lang na hindi pumunta yung mga Duterte nung nandun po si PBBM. Kasi po, yung bagong Pilipinas po na yan, na sinusulong po ni PBBM na yan, siniraan na po ni Paulo Duterte yan nung campaign, nung supposed to be prayer rally. So ito yung sinabi ni ito yung sinabi ni Paulo Duterte dito Panoorin niyo to Pasaylo ako ninyo nag-wild na pagko, asa mga tao dito. Namanay ako kayong TV diya. Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na Bagong baliw. Ay, Ginoo ko. Pasaylo ako ninyo pasaylo ako, nagyaw-yaw ko diri. Bagong baliw. Ko kay Bidia. Basiglain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na Bagong baliw. Di ba? Di pahiya, di ba? So ibig sabihin pala ng mga kababayan, yung pamimigay pala ng lupa sa Davao is kabaliwan. Ganun ba yon? So ibig sabihin pala, yung pamimigay po ni PBBM ngayon ng tulong na 200 million mahigit dun po sa binaha sa Davao, kabaliwan. Ayun ba? Ayun ba ibig sabihin nun? Masakit po talaga sa mata yung ginagawa po ni PBBM ngayon. Especially po dyan sa Davao. At bukod nga po dyan mga kababayan, ito pa. Last year din po kasi, ito October 16, 2023, pumalo na po, no? Umabot na po sa Davao City yung pabahay po ni PBBM. PBBM's pambansang pabahay now, rising in Davao City. So ito po ay 82 building project, okay, di ba? Under President Ferdinand Marcos Jr., pambansang pabahay para sa Pilipino, program is now rising in the city.
So ilan po yung nabigyan ng pabayad dyan sa Davao? The SHFC is spearheading the project dubbed Peoplesville 1, 2, and 3, composed of total 82 buildings within 8,200 residential units. Currently, 5-story buildings are in final phase of construction in housing projects. Bagong Pilipinas, mga kababayan, na tinawag nga pong bagong baliw ni Pulong. Pulong, yung 51 billion mo, walang iya ka. Pwede nang pang flood control yun at saka dyan sa 51 billion na yan ni Pulong, nabigyan ba ng bahay itong 8,200 na walang permanenteng tirahan sa Davao City? Ano na? Dinabukan tanga na naman kayo. Masakit talaga sa mata to. Ito yung mga panahon na hindi pa pumupunta si PBBM doon po sa Davao City. Pero namimigay na po siya ng bahay doon. Ayan ang sinasabi ko sa inyo masakit sa mata yan. And then ito pa yung bago. Ito nangyari din to kahapon. Bus modernization, Marcos says Davao Bus Project will be template for public transport in other cities. So pagpunta rin po ni PBBM doon, na para kay Paulo Duterte ay bagong baliw. Ngayon po, napirmahan na po yung pondo sa Davao City para po sa bus modernization. Hindi po ito, naniniwala ako na hindi po ito scam tulad ng ginawa ni Digong na jeepney modernization. Iba yon. Di ba? Yung jeepney modernization po ni Digong, ayun po yung scam. Scam yun. Isipin mo, di ba? Ito mapunta lang tayo doon, no. Isipin niyo, mga kababayan, ginawa ni Digong, pinatupad niya nga itong public utility vehicle modernization. Tapos yun naman pala, imbis po na makatulong po sa mga chopper ng jeepney, ang nangyari po, naging pabigat pa. Kasi wala naman silang ibang makuwanan ng mga makabagong jeepney. Actually, hindi nga jeepney yung dumating minibus. At ito po ay nakakahalaga po ng 2.6 million pesos. Samantalang nagrereklamo po yung Saraw, yung Francisco Motors, na nung panahon nga po ni Digong, hindi po sila pinapansin. Samantalang itong Saraw po at Francisco Motors, kaya po nilang magbigay po ng makabagong jeepney sa murang halaga lang, 985,000 pesos. Pero nung panahon ni Digong, pinaboran nila yung mga gawan China. So ngayon nga po, 'di ba? Tuwan-tuwa nga po ngayon yung mga bagong chopper ng jeepney kasi nga ngayon nagkaroon na sila ng pagkakataon para makapag-bidding po sa DOTR. So itong bus modernization po na to ni PBBM, abangan po natin to kung ano mangyayari dito. Kasi nga po, mga kababayan, bukod diyan, makapag-create po ito ng trabaho sa mga taga-Davao para hindi na po sila umasa sa ayuda na bigay nga po ni Amy Marcos tsaka ng mga Duterte. So sabi dito, Ferdinand Marcos Jr. touted the bus modernization project in Davao City as a game changer that could serve as a template to develop public transport in other urban centers in the country. So ito po ay Marcos was present in Davao City for the ceremonial signing of the civil works contract for the 73 billion Davao Public Transport Modernization Project, which aim to create 672 kilometers bus route network in the city. So nakapirmahan na po. And then, mga kababayan, bukod nga po dyan, ito po ay makakaroon po ng, di ba, ng benefits po sa mga taga Davao City. Kasi nga po, the Marcos government estimated the project will serve about 800,000 passengers every day and will generate 3,000 jobs in the country's third largest city. So bagong baliw daw to, sabi ni Pulong. Itong pagbibigay nga po ng posibleng 3,000 po na bagong trabaho dyan po sa mga taga Davao. Pero sabi ni Pulong, bagong baliw. Kayo ba? Ang tanong dito,
Actually, mga kababayan, no, ngayon lang pumasok sa utak ko to eh. Nagse-search po ako kung pang ilan po yung Davao City, sa pinakamayaman po na city sa buong Pilipinas. Actually, wala po siya sa top 10. Wala. Wala po sa top 10 yung Davao City. Mayaman pa nga po yung Iloilo City eh. Oh. So yan, di ba? So ngayon, sampal sa mukha na naman ito ng mga Duterte. So yung mga ganyang klaseng mga bagay po mga ka-streetwise na imbis po na imbis na teka lang, ayan, naghang ako eh. Imbis po na ang binalik po ni PBBM kasi masasakit po talaga yung mga binanggit ni ni Pulong, ni Baste at saka ni Digong kay PBBM. Masakit talaga na salita 'yon. Bilang isang presidente, syempre di ba? Nakakawalang respeto naman 'yon. Pero ang ginawa lang po ni PBBM, bumanat lang po ng isang beses tungkol sa fentanyl. Actually nga po yung pagkabanat nga po ni PBBM sa fentanyl, passive-aggressive yung tawag doon eh. Na fentanyl yan. Dapat alagaan siya ng mga doktor. Di ba? Parang concern pa. So yan, di ba? So ngayon, diyan nga po sa mga pambabastos nga po ng pamilya Duterte po kay PBBM, wala po kayong narinig na mura. Wala po kayong narinig na pangungutya kay PBBM. Bagkus po, ang ginawa po ng ating presidente, nagtrabaho. So ngayon, dahil nga po sa sobrang kahihiyan, di ba? Hindi na lang po pumunta doon po sa mismong ceremony nung pamimigay nga po ng lupa, nung pagpirmahan nga po sa bus modernization. Hindi na po pumunta yung pamimigay nga po ng tulong po sa mga nasalanta ng baha. Hindi na lang po pumunta yung pamilya Duterte, bukod lang po kay Sara Duterte kasi nga makapal ang muka. Doon nga po sa event na yon. Well, tama naman. Tama naman na huwag kayo pumunta kasi syempre, di ba? Pagkatapos yung bastos-bastusin, yun naman pala, hindi naman pala napababayaan yung Davao. Tatawagin nyo pang bagong baliw. Sino kaya yung baliw dito? Tatingin nyo lang. Di ba? Yan. So thank you po sa 574, 580 po na nanonood. So pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to.